Sa malawak na kabundukan ng Cordillera, nakakubli ang malaking bahagi ng lalawigan ng Kalinga. Ang mga bayan nito na malayo sa ingay ng syudad. Mga lugar na hindi masyadong kilala at napupuntahan ng karamihan. Mga pamayanang umuusad pero hindi nakikipagsabayan sa panahon ng mabilis na pagbabago. Ang mga kultura at mga tradisyong nagpapatuloy at nananatili sa pamayanan. Ano ba ang aming naging karanasan sa gitna ng mga kabundukan ng Cordillera? Ito ang aking kwentong Kalinga. Nandito na naman tayo sa isang mahabang biyahe, pupunta sa isang malayong probinsya sa norte. Ang pakay namin ay akyatin ang bundok ng Binaratan, ang tinaguriang Silent Mountain sa bayan ng Tanudan sa probinsya ng Kalinga. Mula Metro Manila ay nagbiyahe kami ng mahigit 10 oras papunta sa Tabuk City, ang kapitolyo ng lalawigan at ang daanan papunta sa iba pang mga bayan ng Kalinga. Dito na kami bumili ng aming pananghalian para sa unang araw at iba pang kakailanganin sa aming pag-akyat. Dito na din kami lumipat ng sasakyan na maghahatid sa amin sa bayan ng Tanudan. Limitado lang ang biyahe at sasakyan papuntang Tanudan, kaya may mga nakasabay din kami ng mga lokal sa aming biyahe. Tatlong oras din ang aming naging biyahe bago makarating sa Lower Lubo sa bayan ng Tanudan. Pagbaba pa lang ng sasakyan ay dama mo na ang kakaibang pakiramdam. Isang lugar na malayo sa maingay na lungsod. Ang mga bata na alam mong bihira lang makakita ng turista. Mga bahay na gawa sa kahoy, tahimik at payak na pamumuhay dito sa nayon. Dumiretso kami sa bahay ng aming tour guide kung saan malugod kaming pinatuloy ng may-ari ng bahay. Dito namin inayos ang aming mga gamit at pansamantalang nagpahinga. Nagpaunlak din ang may-ari ng bahay na tumugtog gamit ang kanyang kulitong, isang lokal na instrumento dito sa Kalinga. At pagkatapos magpahinga, magkape at magayos ng gamit, ay nagsimula na kaming maglakad papunta sa Dakalan Village, ang pinakadulong barangay ng Tanudan at siya ring jump off paakyat ng Mount Binaratan. Napakagandang pagmasdan ng isang pamayanan na napapaligiran ng rice terraces. Maliliit na imbaka ng kanilang mga ani, irigasyon, hanging bridge, kahit saan kalumingon, luntian ng paligid. Dinaanan din namin ang maliit na komunidad ng Gaang kung saan buhay na buhay pa din ang bayanihan. Kahit mahirap at paalang ang paraan ng transportasyon dito, nagsasama-sama at nagtutulong-tulong ang mga tao para damayan ang isa't isa. Naalala ko yung sa eyewitness, yung ambulansyang dipa. Oo, ganyan din. Ganyan nga yung pinakaano nila. Parang binubuhat lang. Tapos ano pa, mahabang nakarimpa. Ang dami nila. Mahaba-habang lakad sa gilid ng mga bundok, sa itaas ng ilog, mga tulay at talon. Tatlong hanging bridge din ang aming dinaanan at sa bandang itaas ay kinakailangan na naming tumawid ng ilog na hanggang hita ang lalim. Dito na namin nakasabay ang kapitan ng Barangay Dakalan na nag-alok ng kanyang bahay para aming matuluyan. Ay, ma'am. Tumawag si ano kanina eh. Nice meeting you, mama. Jeremias, Kuya Jeremias. Kayo pala yung ano po, barangay captain. Mama, kailan mo si Carillo? Ikaw naman. Open naman dito ah. Makabawal eh.
At pagkalipas ng halos 3 oras na paglalakad ay narating na namin ang Dakalan, kung saan sa bukana nito ay mayroong malinis na ilog at maliit na talon. Kaya napagpasyahan muna namin na maligo upang pawiin ang aming pagod bago tumuloy sa bahay ng kapitan. Mag-aalas 5 ng hapon nang makarating kami sa aming tutuluyan. Ibinabalang namin ang aming mga gamit at naglakad-lakad ulit upang silipin ang dulong bahagi ng mga kabahayan. Bumaba sa ilog, pinagmasdan ang mga agos bago bumalik para sa hapunan. Ang ikalawang araw ang inilaan namin para umakyat ng bundok, ang aming pangunahing sadya sa pagpunta rito. Sinimulan ang aming aktibidad sa isang panalangin, humingi ng gabay at kaligtasan para sa aming pag-akyat. Banayad lang ang trail sa simula ng aming paglalakad hanggang makarating kami sa paanan ng bundok. Dito na nagsimula ang ahon na dire-diretso na kung ihahambing sa ibang bundok ay katulad ng Akiki Trail sa Mount Pulag na 7/9 din ang climb difficulty. Nakakanlungan ng mga halaman at puno ang halos buong trail kaya hindi problema ang sikat ng araw. Mayroon ding water source kaya hindi na kailangang magdala ng madaming tubig. Pero dahil malamig at laging basa ang lupa, ito naman ang paboritong tirahan ng mga linta. Limatic infested ang bundok, mula sa ibaba hanggang sa tuktok. Mayroong kulay brown na tipikal na makikita sa iba pang limatic infested na bundok. At itong limatic na may guhit na berde na una kong nakita sa Mount Halcon. Madami ring iba't ibang uri ng halaman na makikita dito sa bundok. Mga kabute at itong kamangha-mangha na higanting puno ng almasiga. Bukod sa laki at diretsyong puno nito, kilala din ang dagta nito na tumitigas kapag nahahanginan, na ginagamit bilang insenso, pandikit o kaya naman ay pangbarnis. Nagpas alas 11 ng umaga nang makarating kami sa Bank House. Mula dito ay tanaw sa malayo ang lower Lubon na napapaligiran ng mga bundok. Dito muna kami nagpahinga, nagtanggal ng limatik at ninamnam ang ganda ng tanawin. Pagkalipas ng ilang minutong pagpapahinga ay dumiretso na kami sa summit at siya ring view deck. Pero ilang minuto pa lang nang kami ay makarating, binalutan na ng ulap ang mga bundok at naging kulay puti ang paligid. Dito na kami inabutan ng ulan. Kaya nagpaningas ng kahoy ang aking mga kasama para hindi kami ginawin sa itaas. Hinintay na din namin na tumila ang ulan at kasabay ng pagtigil nito ay nahawi din ang mga ulap at muling sumilay ang mga luntiang kabundukan. Tinaguriang Silent Mountain ang Mount Binaratan dahil sa itaas nito, bagamat tanaw ang mga ibon ay hindi madidinig ang mga huning nito. Mayroong kwentong bayan na habang nangangaso daw ang isa sa mga Diyos ng Igorot na si Kabunian ay sobrang ingay ng mga ibon, kaya iniutos niya na tumahimik ang mga ito. Mag-aalauna na ng hapon nang bumaba kami ng bundok. Diretsyong lakad lang na halos wala ng hinto. Inabot kami ng 5 oras sa pag-akyat sa itaas ng bundok at lagpas 2 oras naman para makabalik sa bahay na aming tinuluyan. Ikatlong araw na at ito na din ang huling araw namin dito sa Kalinga. Nakakalungkot pero kailangan na namin bumalik sa realidad. Pagkatapos namin kumain ay inayos na namin ang aming mga gamit dahil kailangan ulit naming maglakad ng 2 hanggang 3 oras para makabalik ng Lubo. Nagpaalam na din kami kila Kapitana at nilisa na ang komunidad ng Dakalan. Bye-bye! Dahil ito na ang huling araw, sinulit na namin ang lugar. Bukod sa mga bundok at waterfalls ay malilinis at malawak din ang mga ilog dito na pinaliliguan at pinagbabanlawan ng damit ng mga taga rito. Noong mga unang taon ko sa pag-akyat ng bundok,
Sinisikap ko na mauna, sabik na makita ang magandang tanawin mula sa tuklok. Ani mo nakikipagpaligsahan. Pero habang tumatagal, naisip ko din na hindi naman karera ang pag-akyat ng bundok. Hindi importante kung sino ang mauuna o sino ang mahuhuli. Kaya sulitin na natin ang oras, ang pagkakataon, pansinin ang ganda ng malalaki at maliliit na bagay. Dahil may mga pagkakataon na mahirap nang ulitin, mga lugar na mahirap puntahan, o maaaring hindi mo na talaga mabalikan. Kaya bakit natin kailangang magmadali? Katulad ng mga pamayanan dito sa Tanudan, umuusad, nagbabago, umuunlad ng dahan-dahan, pero hindi nagmamadali. Mag-aalas 11 na nang makabalik kami ng Lubo dahil ang isa pang sadya namin ay magpabatok. Ayon sa mga taga rito, sa Tanudan talaga nagsimula ang tradisyonal na pambabatok at maging si Apo Wang Od ay nagkaroon ng kasintahan na taga Tanudan at dito din natuto ng tradisyonal na pagtatatu. Kumain muna kami at naligo pero hindi nakarating ng maaga ang mambabatok at dahil nga limitado lang ang sasakyan pabalik ng Tabuk City, nagpasya na kaming umuwi bago pa kami gabihin sa Tanudan. Napakaganda ng Tanudan. Pero higit pa sa magandang tanawin na aming nakita, mas mahalaga pa din ang bagong karanasan, mga natutunan at realisasyon. Ang maikli pero masayang samahan. Init na pagtanggap ng mga lokal. At ang ligtas naming pag-akyat at pagbaba ng bundok. Ako po si Mond. Hanggang sa susunod na akyat, maraming salamat.